Okay, good day mga ka-airsoft. Good day po sa inyong lahat mga ka-bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Sa Big Man Hobby Shop, salig ng galawan. Airsoft gear mo, siguradong pamalakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Big Man Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, aalagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Big Man, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na-fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara, trabaho laging ganado. Context namin, expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ng paglipad. Big Man, Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na-fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Big Man, best service in the land. Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop. Game strong, service stronger. Okay, hello po sa inyo. Siyempre, magandang hapon po sa inyo mga ka-airsoft kong minamahal. Mga ka-airsoft kong nakakasama ko sa araw-araw. Mga ka-airsoft kong kasama ko sa pagre-review and unbox. Okay, ngayon po, nandito sa ating harapan, nirequest ng ating Airsoft Albert Cruz of Ilagan City, Cebu. Okay, so unit ng ating Airsoft, this is the Glock 35 Black Edition. Alam naman natin lahat, ang Glock 35 ay dual firing mode. Meron siyang single fire, may rapid fire. Yan ang i-discuss ko maya-maya lamang. Okay? Request yan ng ating Airsoft, Albert Cruz. Okay, the next unit. Ito, mamamangha kayo rito, magugulat kayo. Dahil kung meron nakikita nyo na inilalive tayo ng mga classic na barrel like the 1911, ito ang pinakamatandang version ng 1911. Okay, pinakamatandang version to. Kung may classic ang 1911, mas classic to, mas nauna to. This is the 1911 Browning. Okay, no? Mamaya pagbanggain natin, pakikita ko sa inyo yung itsura ng 1911 na classic. Makikita nyo, mas classic to, no? So, ito yung unit natin kay Airsoft. Request na natin kay Airsoft, James Mangahas. Okay, mga Airsoft, unahin na natin. Siyempre, ano pa ba dapat natin gawin? Okay, no? Siyempre, kailangan review and unbox. May paliwanag natin na mahusay. Okay. May nagtatanong dito sa akin. Pero bago natin sagutin to, no? Bago natin i-review and unbox to.
Big Man, bakit kailangan i-live? Bakit kailangan i-review and unbox? Yung unit, bakit kailangan i-live? Mga Airsoft, ipagpatawad po ninyo. Okay? Maaring nauumay na kayo sa akin. Kung nauumay na kayo, pwede naman pong hindi nyo panoorin yung mga live natin. Kung hindi naman po kayo nauumay, mas magandang panoorin nyo yung live natin, especially panoorin nyo ng paulit-ulit. Kahit nakikita nyo paulit-ulit ako minsan, panoorin ninyo kasi kayo rin po ang magbe-benefit kung matututunan ninyo yung pasikot-sikot regarding sa airsoft natin, di ba? Alam mo, nauumay na kayo kasi araw-araw lumalabas ako sa feed nyo kasi araw-araw may bumibili, araw-araw may nire-review and unbox tayo. Kung nauumay na kayo, di iwan nyo lang, di ba? Huwag nyo panoorin, di ba? Mga ka-airsoft, no, ganito po kasi, actually dagdag trabaho sa akin to yung pagla-live. Pwede kong hindi i-live to kaya lang hindi ko pinipili yun. Mas pinipili ko pa rin i-live. Ganito yan mga ka-airsoft, no? During the live, itinuturo ko yung paano at yung proper at kung paano mapapabuti at nang hindi ka mapapahamak. Tinuturo ko lahat. Ngayon, kung hindi ko ituturo, paano mo mapapangalagaan yung unit mo? Di ba? Yung nang minsan itinuturo ko na, isinusubo ko na, ipinapaunawa ko na, hindi pa natututunan, hindi pa nauunawaan. What more yung hindi ko ituturo. Di ba? Yung nagtatanong kung bakit nire-review and unbox pa, bakit nila-live pa, that is my way para maipaunawa sa iyo yung unit. Kasi lifetime warranty po dito sa Big Man. Okay? Ngayon, lifetime warranty sa Big Man, hindi natatapos yung magiging relasyon natin sa pagbili mo. Kasi may obligasyon pa rin kami sa iyo na dapat namin gampanan pagka nasa iyo na yung unit at may nangyari dito. Lifetime. Ibig sabihin, habang nabubuhay ako, habang nabubuhay kami, hanggat mayroong Big Man, merong warranty yung unit mo. O, di ba? Meron kang pupuntahan para yung unit mo ma-repair, magawa. Lifetime warranty nga na hindi ka kakapa-kapa. Hindi ka pupunta sa ibang shop or hindi ka maghahanap, hindi ka maloloko kung sa amin ka magpapagawa. 'Di ba? Lifetime warranty. Ngayon, lifetime warranty kami. Kailangan sa una pa lang maipaunawa ko sa iyo kung paano yung proper maintenance, kung paano yung tamang paggamit, kung paano yung paggamit na hindi ka sasakit ang ulo. Kaya inire-review and unbox ko para meron kang panuntunan, para meron kang guide kung paano mo gagamitin yung unit mo. Okay? Tandaan niyo ito mga airsoft. Yung iba nating ka-airsoft, okay yung iba nating ka-airsoft na pinapaliwanagan ko, napapahamak pa, nasisiraan pa. Ano pa kaya yung hindi natin ipapaliwanag? Di ba? Kaya ayun, mga ka-airsoft. Okay? Huwag nyo na akong kontrahin kung bakit inire-review and unbox ko. I insist. No? Mas gusto ko i-review and unbox kaysa ipapadala namin right away sa ka-airsoft natin yung unit nang hindi ko nire-review and unbox. Tanong mga ano yun? Okay? Kaya pagpasensyahan nyo na ha kung bakit nire-review and unbox. At saka huwag nyo ikagalit yun. Yung pagre-review and unbox ko, kasi malaking tulong yun Maaring ikaw, kabisado mo na yung proper, maaring sila, hindi pa nila kabisado, di ba? Maaring ikaw, alam mo na yung tama, maaring yung iba hindi. Di ba?
Tatandaan nyo continuous ang nagiging client natin ng big man. 'Di ba? Merong darating, matututo, mag-iiba yung kaalaman. 'Di ba? Tapos magpapahinga. Ganun yan eh. Ngayon, merong darating na naman ng mga new generation, matututo, mag-e-airsoft, magpapahinga. Meron darating, kumbaga life cycle, 'di ba? Life cycle eh. Hindi porket alam mo na kailangan hindi ko na uulitin yung vlog ko. Hindi pwedeng ganun. Maaring ikaw alam mo na, pero paano yung iba na mga bagong sulpot, bagong henerasyon? Kanino nila malalaman yung mga bagay, yung mga impormasyon na dinidiscuss ko kung hindi ko i-discuss? Ikaw ba na nakakaalam ngayon? Ikaw ba na nakakarinig ngayon? Ikaw ba na nauumay ngayon? Ituturo mo ba kung paano yung proper doon sa mga bagong henerasyon na nagsisimula pa lang? Hindi. Di ba? Kaya, wag niyong ikagalit, no, kung hindi ko alam kung bakit ikinakagalit, nai-insecure ba? Or, di ba? Nai-insecure ka ba? Kasi nagla-live ako? Nai-insecure ka ba? Kasi meron akong bibig at saka utak, dunong, para isiwalat, para ipaalam sa inyo kung paano yung proper na paggamit ng airsoft, kung paano yung proper para hindi ka sasakit ang ulo. Nai-insecure ka ba doon sa parte na yun? Huwag mo pong ika-insecure yun. No? Huwag mo pong ika-insecure yun. Kung nai-insecure ka, bakit hindi ka gumawa ng vlog mo? 'Di ba? Na tingin natin yung alam mo, ma-share mo dun sa iba. 'Di ba? Ako kasi, hindi ako madamot sa impormasyon. 'Di ba? Hindi ako tulad ng iba na masikreto. Hindi ako ganon. 'Di ba? Oh. Yung unit namin, hindi ko sinisikretong upgrade. Hindi ko sinisikreto kung ano yung mga ina-upgrade ko. 'Di ba? Bakit hindi kumakalog yung barrel namin? Bakit yung sa iba kumakalog yung barrel? Bakit yung sa amin hindi? Kasi yung sa amin, naka-upgrade. Anong upgrade? Naka-fix outer barrel. O, di ba? Bakit malakas yung ano namin? Bakit malakas yung pistol namin kaysa dun sa pistol ng iba? Kasi yung amin naka-upgrade. Anong in-upgrade? Naka-fine tuning, naka-tono. O, di ba? Bakit yung pistol namin ang dalang masira? Bakit yung pistol namin walang halos wear and tear? Kasi yung sa amin, naka-trigger job naka-hammer protection pad na. O, di ba? Ganun lang yon, no? Ganun yon. Hindi po tayo dapat magdamot. Tandaan nyo, sandali lang tayong mamamalagi sa mundo. Yung kaalaman mo, i-share mo. 'Di ba? Huwag mo sarilinin. Ngayon, kung meron kang nakikita na gaya ng big man na nag-share, dapat matuwa ka. Huwag mong ikagalit 'yun. 'Di ba? Huwag po tayong mabuhay sa masamang matandang ugaling Pilipino na utak talangka. 'Di ba? Pag nakikita mo yung kababayan mo, maraming tumatangkilik sa vlog niya, dapat matuwa ka. 'Di ba? Huwag mo ikagalit 'yun. Ngayon, kung sa tingin mo, mas matalino ka sa kanya, magtatayo ka ng sarili mong channel, mag-vlog ka na lang rin, 'di ba? Kung sa tingin mo, kaya mong pangatawanan, bumuo ka sa sarili mong imperyo. Okay, sana lang naiintindihan mo Sana lang naiintindihan niyo, no? Dagdag trabaho para sa akin 'to. Yung pagba-vlog. Pero sa abot ng makakayanan ko, pilit kong sinisira yung ibang schedule ko para lang maitawid ko itong vlog na ito. Okay? Bawat vlog ko sagrado. Bawat vlog ko genuine. No? Kaya kung mapapansin nyo,
ako mismo ang humaharap. Kasi gusto ko na maayos, ma-deliver yung daily production. Okay? Ayan. Sana maunawaan po ninyo ha. Grabe mga Karso, ang dami kong inaasikaso sa totoo lang. Hindi ko na magampanan yung iba kong hobby. Una kong hobby, big bike. Ang dami kong big bike, hindi ko masakyan. Okay? Pangalawa kong hobby, mountain bike. Ang dami kong mountain bike. Ang mountain bike ko nasa 12 piraso, hindi ko masakyan. Ang big bike ko nasa 6 na piraso, hindi ko masakyan. Isa pa sa hobby ko is 2-stroke na scooter. Yung mga Honda Dio, Honda Jag. Ang dami kong scooter, nasa 80 pieces ha. 80. Okay? Ang big bike ko, 6. Hindi ko masakyan. Hobby ko yon. Ang mountain bike ko, 11 ba or 12? 11, pero hindi pa kasi nakabuo yung isa. Ay, actually, ang hindi pa nakabuo natin, tatlo, di ba? Cannondale, then 2 specialized, di ba? Ang nakabuo namin, 11. Pero, meron pang 3 na hindi nakabuo. Yan ang mountain bike ko, ha? Ganyang kadami. 11, 12, 13, 14, 14 ang mountain bike ko. Ang big bike ko, 6. Hindi ko masakyan. Ang mountain bike ko, 14. Hindi ko rin masakyan. Okay? Dahil sa dami ng inaasikaso. Ang scooter ko, 80 piraso, 80 pieces. Hindi ko lahat masakyan. Ang sasakyan ko, ilang piraso. Hindi ko lahat magamit. Okay? Yan yung mga hobby ko. O, dahil sa dami ng inaasikaso. Ano ba yung mga inaasikaso ko? Ako po ay nagmamay-ari ng hindi lang airsoft shop kasi ang business ko eh. Meron akong pinapatakbong Bigman Bonsai Farm. Okay ha? Bigman Bonsai Farm ha? Meron akong pinapatakbo na Bigman Fitness Gym. Okay. Meron akong pinapatakbo na Bigman lalo na ngayon ha, bago to, Exotic Reptiles. Meron akong pinapatakbo na Bigman Bullies. Ang dami! Di ba? Meron pa tayong mga iba't ibang negosyo. No? Kaya yung maibalag ko yung ganito, yung request ng ating Karso, malaking bagay po sa akin. Okay? So, okay, good day idol. God bless po, sabi ni MJ Aguilar. Okay, magandang tanghali boss Bigman, sabi ni Charlie May. Okay, nasa na ba tayo? Ayun. Go! Okay. So, Albert Cruz of Ilagan, Cebu City, yung unit niya is the Glock 35. 2 colors available for this unit. One is the matte black and the other one is the silver slide, okay? Pero black pa rin yung lower, okay? What is good and special about the Glock 35 is ang Glock 35 is mas malakas than the Glock 17 and 18. Si Glock 35, ang asawa niya is 34. Kaya kung tawagin yan, 17 and 18 sila yung pair, 34 and 35 sila rin yung pair. Okay? Ayan. Ang 34, walang rapid fire. Ang 35, dual firing mode. May single fire, may rapid fire. Ang 17, walang rapid fire, single fire lang. Ang 18, merong single fire, may rapid fire. Yun po yung pinagkaiba nila. Okay, ang difference in terms of size ng Glock 17 and Glock 35, this is the Glock 35 and this is the Glock 18. Okay, Glock 17 and 18. 34 and 35, 17 and 18. Ganyan, yan ang pinagkaiba nila. Okay? Magkaiba, mas mahaba ang Glock 35. Siyempre, dahil mas mahaba, pasok na rin doon yung mas malakas. No? Mas mahaba, mas malakas, mas maganda, mas accurate. Okay? Doon yung pumapasok na yung unit is mas tame.
Kasi mas mahaba yung buwelo. Okay? Ngayon, this Glock 35 is plain, simple, and ordinary. Wala siyang optic. Wala. Plain lang siya. Okay? Wala siyang ganong abubot, wala siyang magwell, kasi standard version lang siya. Meron kasing top of the line version nito. Pero meron ka ba top of the line dyan? Pakita natin. Yan. Okay, pakita ko sa inyo yung top of the line, ha, para alam niyo rin yung itsura. This is the top of the line version of the Glock 35. And this is the standard version of the Glock 35. Yan ang difference, okay? Top of the line, standard version. Parehas may rapid fire. Top of the line, bihis na, gwapo na, standard, ordinary lang. Okay? Ayan. At least alam niyo, di ba? Wala namang airsoft shop na magpapaunawa sa inyo ng ganito eh. Di ba? Wala naman eh. Wala namang magdi-discuss sa inyo na pagbabanggain, pagkukumparahin yung yung dalawa sa Okay, no? Okay, pinicturean ko lang. Ayun. Okay. So, Glock 35, so definitely, standard siya. Masasabi natin na abot kaya yung presyo niya than the top of the line. Okay? Kasi syempre, tignan nyo to. Wala siyang magwell. Okay? Hindi siya optic front. Walang ganong abubot. Yung Glock 35, nakita niyo naman, guwapo, di ba? Okay. Pero what is good and special about this, meron din siyang rail for the upgrade. Kasi may mga taong gusto plain and ordinary lang. Ayaw nila nung masyadong makinang, maganda, di ba? Fancy, ayaw nila. Pero ito, talaga masasabi mo na full black. Actually, halimbawa tatanungin niyo yung mga tatay natin or mga nasa serbisyo, di ba? Mga police, militar. Gusto nila plain and ordinary black. Ayaw nila yung medyo makikinang. Ayaw nila. Mostly ang nagkakagusto sa mga makikinang is yung mga sumasali naman sa competition, di ba? Yung mga sumasali sa competition, gusto nila bihis na bihis yung unit, guwapo, paangasan, payabangan, di ba? Kaya, yun, no? So, itong unit na to, request ng ating Airsoft Albert Cruz. Demo and test fire natin. Okay, so number 1, kunin natin magazine. Ang magazine has a maximum rounds of 27. Iwasang malalaglag kasi possible magkakaroon ng leak. Di ba? Sa tuwing malalaglag yan, there's a big chance na ma-misalign yung o-ring. Pag na-misalign yung o-ring, magkakaroon na ng leak. Dito sa atin sa Big Man, ang unit lifetime warranty. Number 1, may problema ka, tawag ka lang. Iga-guide ka namin, di ba? Ngayon, kung hindi ka naman Big Man client, you're not on the priority list, pero willing pa rin naman kaming tulungan kayo. Okay? So, ngayon kuha tayo ng silicone oil, syempre. Okay. Press the valve, the output valve, then spray. Then, sa inlet valve. Okay. Kunin natin yung unit. Ang mga Glock series, normal na nauubos ang barrel sa ibabaw. Okay? Kaya kailangan nilalagyan siya sa ibabaw para malesen natin yung wear and tear. Ang magbibigay sa iyo ng protection sa barrel mo is the silicone oil. Okay. Then, kasa. Ilak manually. Then, spray tayo sa nozzle. Okay. This unit is upgraded unit. Hindi na to kumakalog. Bakit? This unit, na-request lang kay Airsoft natin, Big Man, full upgrade ang gusto ko. Wish granted. This is a Glock 35 na standard na full upgrade. Number 1, naka-fix outer barrel. Hindi kumakalog ang barrel niyan, hindi na umaalog kasi naka-fix na. Ang karga nitong upgrade, fix outer barrel, fine tuning,
trigger job, hammer protection, wala siyang hammer protection pad. Fixed outer barrel, fine-tuning trigger job, and hop-up rubber. Tapos, ang nozzle niya stock lang, pero na-enhance. Kaya mas maganda, mas malakas. Okay? Na-enhance na. So, this is the unit. Na-request natin kay Airsoft. Pakita ko sa inyo, yung Glock 35 na hindi naka-fixed outer barrel. Glock 35. Parang merong kulang dito. Yung Glock 35 na tutong. Wala dito. Wala dito o mga nandiyan sa ipapa-repair. Tignan mo nga. Alam mo yan, natatandaan mo yun? Block 35, black body, di ba? Ay, tan body. Tignan mo nga dyan. Parang ganito siya look, oh. Pero, itong upper, yan. Oo. Okay. Ayan, sige. Okay, no? This is a sample of the Glock 35. Ayan na. Pero hindi siya naka-upgrade. Sayang top of the line to. Ayan na. Kumakalog kasi hindi naka-upgrade. Okay? Ngayon, lagay lang natin to, yung tie cable. Ngayon, itong sa atin, naka-upgrade na po ito. Ayan o. Basta i-lock manually. Ayan o. Hindi na siya kumakalog kasi naka-upgrade na. Okay? Naka-fix outer barrel na. Okay? Ngayon, lagyan natin to ng green gas. Upside down, then press down. 2 seconds only kasi upgraded siya. 1, 2, okay? After 2 seconds, nilagyan natin, syempre, lagyan natin ng bala. Di ba? Merong rapid fire to, ha? Hatak. Place your right thumb here, all the way, hatak, then ngayon, maximum rounds is 27 pero ang allowed lamang is 20 to 23 para hindi ganong dagdagan ko. May rapid fire nga pala to. Okay. Para hindi ganong ma-stress yung spring natin. Okay? Pasok. Sige, go. Okay, pasok. Mga ka-Airsoft, this is the Glock 35 equipped with single fire and rapid fire. Okay? Firing. Rapid fire natin, baba natin to. Balik natin single fire. Open slide, kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. So, yung unit natin kay Airsoft, Albert Cruz of Ilagan City, Cebu. Bossing, ito na po yung unit mo. Ready for packing and syempre ready for shipping. Okay, pagkatapos gamitin yung unit, since black to, markado yung mga langis-langis no? Punasan natin. No? Punasan para laging mukhang bago. Kunin natin ng magazine. Pakawalan natin yung hangin kung hindi natin gagamitin ng matagal. Tapos, make sure wala namang bala na may iwan sa magazine para hindi masisira yung spring. Okay? Okay. Unit, Albert Cruz, Ilagan City, Cebu. Bossing, this is your request. The Glock 35, single fire and rapid fire. Ready for packing and syempre ready for shipping. Wow, I feel good. Okay, next unit natin. So, next unit natin is unit ng ating Airsoft, James Mangahas. Okay, mga Airsoft, sabi ko kanina, ito yung pinakamatandang version ng Glock. Pinakamatandang version ng 1911. Kuha tayo ng 1911. This is the 1911 Browning. Okay? Kung matatandaan nyo, merong 1911 Kimber. Mamaya, isa-isahin natin
yung classic specs nito, no? But for now, papakita ko muna sa inyo yung pinagkaiba ng 1911 na Kimber na standard versus, na Colt na standard versus the 1911 Browning. This is the 1911 na Colt. Makikita nyo. Esqualado. Calibre 45. And this is the Browning. Magkamukha naman di ba? Pero may pagkakaiba, okay? Number 1, in terms of size, mas malaki pa rin ang original 1911. Okay? Try to compare. Parehas silang walang tactical rail. Okay? Walang rail dito sa baba for the upgrade. Bakit, big man? Kasi nga classic to. Pag nagkaroon yan ng rail, putya, hindi na magiging classic yan. Di ba? Magiging modern na yan. Okay? Makikita nyo, ang sight niya, standard fixed iron sight. Front and back. Fixed iron sight, front and back. Okay? Wala siya probation for a magwell, both of them. Pero ito na yung pinagkaiba nila. This one, the classic na 1911 na standard by Colt, merong beaver tail. The 1911 Browning, wala siyang beaver tail. Okay? Both of them are single action pistol. Walang nagaganap kahit pindutin mo ng pindutin yung trigger. Okay? Tabi ko na to. Focus tayo rito. Ito, meron talaga siyang pagka-classic. Okay? Kung sisipatin mo yung slide stopper niya, classic na classic ang dating. Yung shape niya, ambi ba to? Yung shape niya, hindi siya ambi. Okay? Yung hammer niya talagang classic na classic. Napaka-simpleng-simple lang. Yung trigger niya, ganun din. Okay? Kung mga pang matanda, pang lolo, sabi nga, di ba? Bihira nyo makikita to, no? Ito, makikita nyo mostly sa mga collector. Okay? Sa mga collector. Ito pa. Halimbawa, yung hammer nito, okay, ready to fire, di ba? I-re-rest mo, hindi mo siya mare-rest ng ganito lang. Kailangan naka-insert yung magazine para ma-i-rest mo siya. Look at this, ha? Oh, di ba? Oh, ulitin natin. Halimbawa, nakababa ang hammer mo. Hindi mo ito ma-i-re-rest. Pero pag naka-insert ang magazine mo, that's the only time na ma-i-re-rest mo siya. Okay. So, it just mean one thing. Merong medyo late ang technology nito compare mo doon sa mga modern. Di ba? Ibig sabihin, obligado ka na yung hangin sa magazine ay ubusin mo. Bakit sinasabi kong ubusin? Kasi kung hindi pa ubos yung hangin sa magazine, i-re-rest mo siya, laging mag-re-recoil yan. Diba? Kasi may hangin eh. Pero pag wala ng hangin, ayan. Diba? Okay. Sige. Sample natin, ha? Okay, number 1, press the valve, then spray tayo ng oil, syempre. Okay, then, dito rin sa inlet valve. Ngayon, sa unit, kasa natin, i-lock manually, syempre, kailangan, sprayan din natin yung nozzle. Okay, release. Ay, ayaw, kailangan, mano-mano talaga. Ayan, ayan, rest. Paano ko i-re-rest? Hindi ko siya mai-re-rest. Kailangan, pasok ko muna yung magazine. Okay, okay. Ngayon, dahil nga classic to, at syempre, hindi naman siya full steel, pero full metal siya. Gamit tayo ng 12 kg. Upside down, gano'n pa rin, then press down, 2 seconds. Oops. 1, 2. Tapos, syempre, lagyan na rin natin ng bala. Atakin natin ito pababa. Then place your other thumb here.
Okay, saan nilalagyan ng... okay. Ito siya, mahirap to ha. Hatak pababa, then mailalak mo siya. Hindi, ayaw eh. Grabe. Full steel siya. Dali nahirapan ako ha. Malabas tuloy ang sipon ko. Nisipon kasi ako mga karsap eh. Ayaw eh. Galing. Okay. So, mano-mano. Okay? Dito mo pala ilalagay yung bala niya sa ibabaw. Ayun o. Tama ba ako? Oh, okay. Dual stock magazine siya. Then, dito mo siya lalagyan sa ibabaw. Medyo mahirap lang. Kasi nga, kailangan mo siyang i-align. Okay? Yan, then, medyo ma-hassle siya kumpara mo sa ordinary 1911. Pero ang dami niyang malalamang bala. No? Yun nga lang, wala ka palang pagkakaba rito kasi yung maglet niya is metal. So, wala kang pagkakaba. Okay? Ganda. Okay. So, hindi ka na gano'ng pupunuin. Pasok natin sa unit. Kasa. Okay, dito pa. Makaganda. Napakaliit lang niya. Okay. Okay mga airsoft. This is the oldest version of the 1911. This is the 1911 Browning. Ganda niya. Firing po tayo mga airsoft. Firing! Uy! Bumitaw ang mismong barrel. Okay, napunitan siya ng half-up rubber. Okay, napunitan or hindi naka-align, so kailangan i-align muna natin. Okay, so ito yung unit natin ka airsoft, kaya lang napunitan ng half-up rubber, papalitan natin ng half-up rubber. Grabe, kabago-bago, napunit kagad ang half-up rubber niya. Okay, bumitaw sa half-up chamber, ha? Okay, anyway, gagawin muna natin to. Stop muna yung live, no? Siguro i-video ko na lang to mamaya, pero ayun na. Sayang, no? Napunit yung half-up rubber niya, no? Anyway, ito yung unit mo, James, mga has. Boss, nag-fine tuning, nag-trigger job kasi tayo. Hindi ko napansin yung half-up rubber. I don't know kung ano nangyari o baka hindi ko lang ganong naipasok. So, napunit, no? So, ako bahala rito, papalit ako ng half-up rubber. Then, yun, siguro ibibideo ko na lang ng actual, no? So, since na-demo ko naman, okay? Pinakamatandang version to. Pero meron naman tayong pyesa. Ayan, no? Lumuwa, oh. So, yung half-up rubber nito na umaakap dito is naalis, no? So, gawin muna natin, okay? Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklot, pinag-isa. Dali, pasingawin natin. Nang isang libangan. Yan po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre po, atid sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.